Ang alamat ni Mariang Sinukuan. Noong unang panahon ay may nakatirang isang engkantada sa bundok ng Arayat. Siya ay napakaganda. Ang katawan ay balingkinitan at ang buhok ay kulot at mahaba. Mahaba ang kanyang pilikmata at malantik ang kilay. Ang ilong niya ay katamtaman ng tangos. Ang labi ay malarosas. Kung anong ganda ng kanyang anyo, ay lalong maganda ang kanyang ugali. Siya ay mahabagin at maunawain, at laging handang magbigay sa kanyang kapwa. Kilala siya sa pangalang Mariang Sinukuan. Sa kabila ng pagiging engkantada, ay natutuwa siya sa mga taong kanyang nakikita. Nasisiyahan siya kapag nagsasalo-salo sa hapagkainan ang buong pamilya. Naliligayahan siya sa tuwing nakikita ang mga masisipag na mga ama na nagsasaka may mauwi lang na 6 palay sa asawa at mga anak nila. Sapagkat may angking kabaitan, laging tumutulong si Maria sa mga tao sa paligid ng kabundukan. Hinahandugan niya lagi ng mga sariwang prutas at gulay ang bawat pamilya. Sa isang kisap mata ay nagkakaroon ng sari-saring mga gulay at prutas sa labas ng kanilang mga pintuan o sa punong hagdanan ng kanilang tirahan. Bagaman hindi nila nakikita kung sino ang nag-iiwan ng mga sariwang pananim, labis na nagpapasalamat ang lahat kay Maria sa lahat ng biyayang kanilang natatanggap. Upang ipakita ng mga tao ang kanilang taus-pusong pasasalamat, ay nangako ang lahat na hindi sila aakyat sa bundok ni Mariang Sinukuan. Ipinangako rin nilang hindi sila huhuli ng anumang hayop, mamimitas ng anumang bulaklak, o manunungkit ng anumang bungang kahoy. Kukuha ng gulay sa itaas man o paanan ng kabundukan. Subalit paglipas ng panahon, ang mga tao'y nagbago at naging sakim. May nagpapawalang halaga sa pagiging engkantada ni Maria. Ang hayop at halaman daw ay para sa sangkatauhan, kaya dapat akyatin ang kabundukan at huwag paniwalaan ang pagiging engkantada ni Mariang Sinukuan. Isang grupo ang nangahas na umakyat sa bundok. Labis silang namangha sa mga nakita nilang hayop at halaman at ang lugar ay isa pala talagang paraiso ng kalikasan. Habang pinagsasaluhan nila ang napitas na mga prutas, ay natanawan nila ang isang papalapit na dalaga na kahit na nakayapak ay pagkaganda-ganda. Hindi sila kaagad nakapagsalita nang mapansin nilang may kung anong liwanag ang nakapalibot sa nakaputing engkantada na sa isang kisap mata ay tinitingala na nila. Ako si Maria ng bundok Sinukuan. Makakain niyo ang lahat ng bungang kahoy, subalit wala kayong dadalhing anuman sa inyong pagbaba sa kabundukan. Tumangutango lang ang kalalakihan na patunayan ng lahat na totoong mapagbigay si Maria nang anyayahan sila sa isang masaganang pananghalian. Kinulat ni Maria ang mga bisita nang dalhin sila sa mesang kainan sa ilalim ng punong mangga. Isang masaganang pananghalian ang bumulaga sa kanila. Hindi pa man pinadudulog ay nagsiupo na at nangagsikain ang mga panauhin.
Matapos mabusog ay hindi man lang sila nagpasalamat sa nag-imbitang engkantadang nagpakatao bilang pagpibigay sa kanila. Nang pumanhik na si Maria sa taas ng bundok, ay nag-usap-usap ang mga gahaman. Inilabas ng lahat ang mga sakong dala nila at sila ay nagsimulang pitasin ang lahat ng mga prutas at gulay na kanilang makita. Lahat ay tuwang-tuwa. Naisahan nila si Mariang sinukuan. Kahit alam nilang pagnanakaw ang ginawa nila, ay di man lang sila nahiya sa mga sarili. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nagmamasid sa ituktok ng bundok ang engkantada. Hindi nila alintana ang pakiusap ni Maria. Para kay Maria, ang kanyang mga salita ay dapat na igalang bilang batas ng Diyosa ng kalikasan. Nang bababa na ang mga mapagsamantala, ay nagtataka sila. Habang tumatagal, ay lalong bumibigat ang mga sakong kanilang pasan-pasan. Nang hindi na sila makahakbang sa bigat, ay napilitan silang buksan ang mga sakong pasan. Nagulat sila nang makitang ang mga gulay at prutas na dala-dala ay naging mga bato. Mga pangahas! Sigaw ng engkantada na ang tinig ay sinlakas ng kulog. Nang ituro ng engkantada ang mga magnanakaw ay naging baboy silang di malaman kung tatakbo ng pababa o paitaas ng kabundukan. Kahit hindi na nakabalik pa sa kani-kanilang tahanan ang mga pangahas na kalalakihan, ay hindi pa rin nadala ang ilang mapagsamantalang naninirahan sa paligid ng kabundukan. Kung hindi pagnanakaw ay paninira sa kalikasan ang krimeng isinasagawa ng maraming mamamayan. Dumating sa puntong nawala ang pagtitiwala ni Mariang sinukuan. Sa sobra niyang pagbibigay ay nagsasamantala ang marami sa kabutihan at pagkalinga ni Maria. Bilang parusa, itinigil na ni Maria ang paghahandog araw-araw ng mga bungang kahoy mula sa kabundukan sa mga tao. Napansin ng mga taong nagtampo na sa kanila ang engkantada. Nag-usap-usap sila. Sinuri nila ang mga kahinaan nila. Natuntun nilang dahil sa kapangahasan at pagwawalang halaga sa kayamanan ng kabundukan, ay nagalit at hindi na nagpakita pang muli sa kanila si Maria. Ayon sa sabi-sabi, kahit na nagsisuko na ang mga pangahas, ay hindi pa rin bumaba ng kabundukan si Mariang sinukuan. Iyan ang pinagmulan ng nagtampong engkantada sa bundok sinukuan. Iyan ang alamat ni Mariang sinukuan.
bata, sabay-sabay tayo. Awitin natin ang Bahay Kubo. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng ligan. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng ligan. Hanggang sa muli mga bata, like and subscribe for more videos. Salamat! Laron-laron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y puslo, sisimla ng bunga. Pagdating sa dulo, nagay ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Gumising ka nene, tayo'y manampalo, dalhin mo ang puslot, sisimla ng dulo. Pagdating sa tuloy, lalamba-lambayo, kumapit ka neneng, baka ka mahulog. Ako'y gayahin mo, isang batang matapang. Ang baril ko'y pito, ang sundan ko'y siyam, ang lalakarin ko'y parte ng limulang. Isang pinggang pansin, ang aking kalaban. Isang pinggang pansin, ang aking kalaban. Hiraya! Magtanim ay di biro, maghapong nagkayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Sa umagang pagising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyahan, tayo'y magsipag-unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas.
Hanggang sa muli mga bata, like and subscribe for more videos. Salamat!